Purihin ang ating mahal na Panginoon, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, sa lahat ng ating mga tagsubaybay po at mga nakikinig, nag-aabang at sabik lagi na maranasan ang pagkilos ng Panginoon. Sila na mga nauuhaw o kayo na mga nauuhaw sa salita ng Diyos. Binabati ko kayo na isang mapagpalang araw. Purihin natin pasalamatan ang Diyos na sa umagang ito, muli po ang ating programang Bread of Life ay sasayang papawid upang kayo po ay hatidan ng mabuting balita mula sa salita ng ating Panginoon. Glory to Christ Jesus. Tayo muna po ay magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pamagitan po ng ating music na naririnig, sa pamagitan po ng awiting ito. Glory to Christ Jesus. Glory to God. Hallelujah. Tayo po ay dumako muna po sa ating pong pahimukas na panalangin. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Minsan pa po sa umagang ito, ikaw ay aming pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ko po namin sa Espiritu at katotohanan. At sa umaga pong ito, muli narito po ang iyong programa, Sasayang Papawid, upang magdala ng mabuting balita mula sa iyong banal na salita. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang mangusap sa aking mga labi, buhat sa mga bahagi ng kasulatan na aming babasahin, tatalakayin. Kayo po ay magbigay ng word of encouragement, ng kalakasan, ng ibayo pang init at sigla sa bawat mananampalataya, lalo na po sa gawaing paglilingkod sa iyo. Dalangin ko po na sino man ang mayroong mga kabigatan, mayroon pong mga suliranin na dinadala, sakit karamdaman, bago po matapos ang pagsasayang papawid ng programang ito, sila po ay iyo pong abutin at iparanas po ninyo ang iyo pong pagpapala, ang iyong himala, ang iyong pagkalinga sa buhay ng bawat isa. Salamat po aming Diyos na kayo po ay laging tapat sa lahat ng panahon. Purihin po, dakilain ang iyong banal na pangalan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Good morning po sa mga maagang naka-online, kay Sister Merla Tipasi, kay Sister Elita Almasol, at sa ating pong kapatid po dyan po sa South Korea, kay Sister Rosalinda Anyunevo, at sa iba pang mga naka-online, mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyong lahat sa ngalan po ng ating Panginoon. At batiin po natin ang ating mga kaibigan, mga kapatid, at sa lahat ng mga magbubukas at magkapagbubukas po sa programang ito sa iba't ibang panig po ng Luzon. Salamat kay Julie G. Marilo na naka-online ka na rin at sasamahan kami sa umagang ito sa amin pong programang Bread of Life. At sa ating pong mga nandyan po sa parte po ng Calabarzon area, good morning, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kamanggagawa sa Shalom Ministry, sa Jesus the Word of Salvation, dyan sa Pateros, dyan po sa Pasig, sa Jesus the Rock of Salvation, sa Burgos Mission Church sa Montalban, sa Jesus the Answer Church dito po sa Paranaque. Maalab na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon, at sa Hook Church po dyan sa Carmona, Cavite, at sa iba't iba pang church, iba-iba pang denomination at congregation na makapagbubukas po sa programang ito. Mapagpalang umaga po ang pagbati ko sa inyong lahat. Salamat din sa aking kumpare si Rufo Villamarso, naka-online na siya. Sister Merlita Tintino ay naka-online na rin po para po samahan po ang ating programang ito. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At tunay nga po na sa umagang ito, muli po ay narito tayo para po sa ating pong programa. Pero yun po, tayo po ay patuloy muna sa pagbati sa ating mga taga-subaybay po sa iba't iba pong lugar dyan sa Metro Manila, dyan po sa Calabarzon area, NCR, at sa parte po ng North Luzon. Hanggang na po dyan sa Baguio, sa Pangasinan, hanggang Apari po.
magandang umaga po sa inyong lahat. At sa ating mga taga-subaybay at mga tagapakinig po sa iba't ibang lugar po dyan sa Palawan, magandang araw po, magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga kaibigan, kababayan dito po sa lugar po ng Camarines Norte, mula po dito sa Labo, Dait, at sa iba't iba pang bayan ng lalawigang ito. Buwabati ako ng isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Salamat din po kay Brother Elfidio Tinga na siya po ay narito at kasama natin, nariyan po na naka-online at kasama natin ngayon sa atin pong programang Bread of Life. At patuloy nating batiin po ang lahat ng mga kababayan nating mga Bicolano dito po sa Naga City, dyan po sa Albay, Sorsogon, Catanduanes, hanggang po sa lugar po ng Masbate City. Saan man kayong lugar, anumang church, denomination, congregation ng inyong kinalalagyan, maalam na pagbati po sa ngalan ng ating Panginoon. At sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig din po, dyan po sa iba't ibang lugar po ng Kamindanawan, mula Davao City, Davao Oriental, Occidental, Davao del Norte, Davao del Sur, at dyan po sa General Santos City, Sarangani Province, dyan po sa lugar ng Cotabato City, dyan sa lugar po ng Sultan Kudarat, at may mga naka-online na po tayo na taga Sultan Kudarat. Good morning po sa inyong lahat. At batiin din po natin ang mga taga Compostela Valley o sa Kumbal, Butuan City, Surigao, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, at sa iba't iba pang lugar ng Kamindanawan hanggang Hulusulo, maalam na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon. At sa lahat ng ating mga kaibigan, lalo na sa ating mga kapatiran, kamanggagawa, nasa mga lugar po ng ito po ay sa Kabisayaan po, sa Cebu City, Negros, Bohol, dyan po sa Leyte, sa parte po ng Samar at iba't iba pang lugar ng Kabisayaan. Mapagpalang araw, maayong buntag sa tanan. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay po na nasa iba't ibang bansa, maalam na pagbati po sa ating pong mga kaibigan, kapatid, kababayang Pilipino po, dyan po sa California, USA, sa iba't ibang lugar po ng California at lugar ng Amerika. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. At sa ating mga taga-subaybay po, dyan po sa South Korea, mapagpalang araw po sa inyo, mga iniibig ko mga kapatid, dyan po sa ating mga kasamahan at mga kaibigang mga OFW at iba pa pong mga co-worker natin, co-preacher, co-pastor, co-missionary, co-evangelist na nandiyan sa iba't ibang lugar ng South Korea. Mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyong lahat. Good morning po. At sa mga taga-subaybay po natin sa lugar po ng New Zealand, magandang araw din po sa inyo. Saan man kayong lugar ng New Zealand, bumabati ako ng isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At sa mga nandyan po sa Singapore, kay Sister Jolie sa Petola na ating masugid na taga-subaybay sa programang ito, magandang umaga Sister, at sa lahat ng ating mga kapatid dyan. At ganun din po sa parte po ng Middle East, Saudi Arabia, saan man pong lugar kayo ng Middle East, mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyo. Kasama na po ang mga nandyan sa Russia, sa Europe, sa iba't ibang lugar, sa Spain, sa Rome, sa Italy, yung mga nakakapakinig at nakakapag-subaybay po at na sila po minsan po ay sinesend po sa kanila yung atin pong programa, kaya may mga nakakapanood po sa mga bansang niya. Kasama na rin po natin ang nandyan sa Cyprus, nandyan po sa lugar ng Australia, at nandyan po sa lugar po ng Thailand, sa Hong Kong, sa Macau, China, at iba't iba pang lugar ng China. Magandang araw po sa inyo, magandang umaga po sa inyo. At sa mga katabing bansa po natin, mapagpalang araw po sa lahat ng mga kababayan natin, mga Pilipino na nakakapagbukas at nakakapanood sa programang ito. Good morning po sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino dito po sa ating minamahal na bansa. At muli, samahan po ninyo ako sa ating pong pag-aaral sa aklat po ng mga gawa. Tayo po ay nasa chapter 2 na ngayon. At patuloy tayong magpuri at magpasalamat sapagkat ang programang ito ay sumasayang papawid para po kayo patuloy na abutin at katagpuin ng salita ng Panginoon, na siya pong pagkain ng ating buhay espiritual, na siya nagpapatatag at nagpapatibay ng ating buhay pananampalataya.
At tayo po ay nasa chapter 2 ng pagtatalakay po ng aklat ng mga gawa, na kung saan ay kahapon po ay akin pong binasa ang chapter 2 at tayo po ay nasa introduction pa lang halos kahapon ng chapter 2 at ating pinangaral at ating masusing binigyang diin yung salitang Pentecost, na kung saan ang salitang Pentecost ay ito nga po ay pista ng mga Hudyo, pagdiriwang, pag-alaala po doon po sa Old Testament bilang pista ng pag-aani, na nung sila po ay iligtas ng Diyos sa salot ng kamatayan, tinawag na Feast of the Passover. At pagkatapos ho noon, ito pong dumating ang Holy Spirit, ika-50 araw pagkatapos na mabuhay na magmuli ang ating Panginoon, ay tinatawag natin na po ito na ito po ay pag-alaala sa pagdating ng Espiritu Santo, ang Day of Pentecost. So, marami po tayong binigyang diin kahapon at hindi pa po natin masyadong naisa-isa at nahimay ang mga versikulong nakapaloob po sa chapter 2, na kung saan ang ating pong pangunahing subject dito ay patungkol po sa Holy Spirit, na ito nga po ay yung ipinangako ng ating Panginoon na kanyang susuguin. Sabi ni Jesus, hindi ko naman kayo iiwang nag-iisa, sapagkat susuguin ko at ng Ama ang banal na Espiritu, na siya ninyong magiging comforter, siya rin magiging patnubay ninyo, siya din magiging tagapagturo, magiging tagapagpaalaala, at siya din ang magbibigay ng konbiksyon kung kayo nakakagawa ng pagkakamali, kukonsensyahin niya kayo. Ang banal na Espiritu din ang magbibigay sa inyo ng kapangyarihan na gumawa ng iba't ibang mga himala. Ang banal na Espiritu rin ang magbibigay sa inyo ng katapangan, lakas ng loob, para kayo ay magpatutuo o magpahayag ng mabuting balita mula sa ating Panginoon. So, ang banal na Espiritu ay tatak din ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya kailangan talagang matanggap ng mga mananampalataya ang Espiritu Santo. At katulad ng pangako ng Panginoon sa kanyang mga alagad, bababa ang Espiritu Santo. At pag ito ay bumaba sa kanila, sila ay magiging tagapagpatutuo ng Panginoon. Magwi-witness sila, Acts chapter 1 verse 8. At ngayon ay dumako na nga po tayo dito sa tinatawag na Day of Pentecost, na kung saan ito na yung araw na ang banal na Espiritu ng Panginoon ay bumaba sa mga alagad. At ang sabi ng banal na kasulatan, kung atin pong babasahin ang verse 1, pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagtipon silang lahat sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit na katulad ng malakas na hangin. At puro ugong ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Mga iniibig ko mga kapatid, isa po kasi sa sumisimbolo po sa Holy Spirit po ay hangin. So, alam po ninyo, pag sinabi pong Espiritu po, yan ay walang laman at walang buto. Walang kaanyuan na pwede nating ilarawan, na hindi natin pwedeng sabihin ganito ang sukat, ganito ang laki, ganito ang kulay, ganito ang ayos. Kasi Espiritu po, wala tayong pwedeng ilarawan, hindi natin ito nakikita dahil walang laman at walang buto, walang kaanyuan. Pero katulad ng hangin, ang hangin kahit hindi mo nakikita, maniwala ka na mayroong hangin. At ang hangin ay pumupuno sa 4 na sulok ng mundo. Ganon din ang banal na Espiritu. Ito ay pwedeng kumatagpo sa buhay ng bawat tao, saan mang panig kayo ng mundo, saan mang lugar kayo naroon. Kung paanong mayroong hangin na labas-pasok na nandyan sa inyong ilong, sa inyong bibig, ay ganon ang Espiritu Santo, na saan mang lugar naroon ang tao, pwede niyang katagpuin. At gusto ko pong ipakita sa inyo ang katotohanan ito para po maintindihan ninyo ang katotohanan patungkol sa Espiritu Santo. Kasi po, marami po yung hindi po masyadong nakakaalam ng mga katotohanan ito, kasi yung mga tao po kasi karamihan po tinatawag natin to see is to believe. Naniniwala sila kung kanilang nakikita. So, kung ang ituturo mo ay patungkol sa Espiritu,
hindi ho nila ito basta matatanggap. Kasi hindi nga nila nakikita, walang anyo po kasi ay na mailalarawan natin, walang kulay na masasabi natin, walang hugis. At sa pasimula pa lamang, ang Espiritu ng Diyos ay gumawa sa paglikha ng sandaigdigan na ito. Sabi na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig pag binasa ninyo yung Book of Genesis chapter 1. So, pag sinabing Espiritu, wala kang anyong makikita, pero mayroong nagsasalita. Yan. At yung nagsasalita na yon ang lumikha ng lahat ng bagay sa sandaigdigang ito, maging ng kalawakan at ng mga bagay na nakikita natin sa himpapawid, ng mga bituin, araw, buwan, mga planeta at iba't iba pang mga bagay na nasa kalawakan. Ang lumikha ay hindi nakikita, Espiritu po, salita lang na nagsasalita sa aklat po ng Genesis chapter 1. At doon makikita nyo kung paano po lumikha ang salita. Hindi nakikita sapagkat ang Diyos na salita ay nagkatawang tao po yan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya lang po hindi siya kinakailangang manatili sa kalagayang tao. Siya po'y umakyat sa langit at ang Espiritu Santo ay ipinadala bilang ikaatlong persona ng Diyos na hindi naman tinatanggap ng iba na may ikaatlong persona ang Diyos. Pero sabi ko nga, ang simpleng paglalarawan patungkol sa tatlong persona, ito po ay tatlong bumubuo sa isang Diyos. Ayan. Na para pong katulad halimbawa ng Luzon, Visayas, Mindanao, isang bansa. Hindi ibig sabihin kung may Luzon ay may hiwalay na bansa, kung may Visaya ay hiwalay na bansa, kung may Mindanao ay magkakahiwalay itong bansa. Kundi ito po ay tatlong lugar na bumubuo sa isang bansang Pilipinas. Ganyan din po ang kalagayan ng ating Panginoong Diyos, na kung saan po siya po ay nahayag na sa unang persona bilang Ama, pangalawa po ay bilang anak, at yung pangatlo nga po ay sa Espiritu Santo. At sa tatlong personang ito ay nabubuo ang Diyos. Ayaw paniwalaan nila ang tungkol po sa Trinity, sapagkat ang sabi nila ay walang sinasabi sa Biblia na Trinity. Pero po, ang Biblia ay nagpapahayag na mayroong Trinity. Yan po yung mga bagay na gusto kong liwanagan. Dahil hindi naman po talaga yun yung pinakapaksa na ating tatalakayin patungkol po sa Trinity. Ipinapakita ko lang po at ipinapaliwanag sa inyo na ang Espiritu Santo ay ikaatlong persona ng Diyos. At nung bumaba po ito nung Day of Pentecost, ay hindi na po ito umaalis. Hanggang ngayon ay kapiling natin, naninirahan sa mga mananampalataya, at katulad ng binanggit ko sa inyo, siya po ay ating comforter, siya po ay ating tagapagturo, siya po ay ating tagapagpaalala, siya po ay gumagawa ng konbeksyon sa mga mananampalataya kung sila ay gumagawa ng mali. Ang Holy Spirit din po ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, ng katapangang mangaral ng salita ng Diyos, at ang Holy Spirit din po ang tatak ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. At nung siya po ay bumaba, nung Day of Pentecost, ayun nga po, ang una pong naranasan ng mga mananampalataya doon sa upper room, ay may narinig silang malakas na hangin. Kasi nga, una pong nirepresentahan po, o una po na masasabi natin na sumasagisag sa banal na Espiritu ng Panginoon ay hangin. Yan. Hindi mo pwedeng hawakan, hindi mo pwedeng ilarawan kung ano ang anyo ng hangin, pero totoong may hangin. Sapagkat iyan ay maramdaman natin, at iyan ay hindi natin pwedeng pasubalian kahit hindi natin nakikita, dahil iyan ay totoong may hangin. Ganon din ang katotohanan tungkol sa Espiritu Santo. Siya ay totoong Diyos, hindi natin nakikita, pero kasama natin sa buhay ng bawat isa sa atin. So, iyan po ang katotohanan tungkol po sa banal na Espiritu. At pangalawa po na makikita po natin dito na naranasan ng mga alagad, bukod do sa hangin na dumating, ay may mga dilang kawangis ng apoy. Ayan. So, sa paniniwala ng marami, pagka po apoy, nakakasunog. Pero iba po pag apoy ng Holy Spirit o apoy ng Panginoon. Bakit po?
Ay nung panahon po ni Moises, kung kayo po'y nagbabasa ng Old Testament, nung katagpuin sa aklat po ng Exodus chapter 3 at katagpuin ng Panginoon si Moises doon sa bundok, ay nakakita siya ng isang puno na lumalagablab, pero kamangha-mangha dahil hindi po nasusunog yung apo, hindi po nasusunog ng apoy yung puno. Ang apoy po kasi na Espiritu Santo ay sumasagisag po sa power yan. At gusto ko pong ipakita sa inyo na ang makapangyarihang Diyos ay nagpahayag kay Moises, nangusap kay Moises sa pamagitan ng apoy. At kung titingnan po natin, maging sa paggawa ng 10 utos, ay mayroong bumababang apoy at gumuguhit po doon sa mga tapyas ng bato na doon isinusulat yung 10 Commandments. Apoy po. So, kaya isa po sa dapat po nating i-considera na ang Diyos po ay katulad ng isang apoy, pero hindi yung nakakasunog, kundi ang apoy ng Panginoon ay nagbibigay ng kapangyarihan, nagpapainit, nagpapasigla. Iba naman po yung apoy ng impyerno na parusahan sa mga taong hindi naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. Ang apoy ng Espiritu Santo nagpapainit, nagpapasigla, nagpapalakas sa ating buhay pananampalataya. Kaya bawat isa kinakailangang maranasan yung kapuspusan ng Espiritu Santo para sila ay mag-apoy sa gawaing paglilingkod sa Diyos, para sila ay maging matapang na manindigan sa katotohanan tungkol sa Diyos, para sila po ay makaranas ng kapangyarihan galing sa Diyos. Yan. Kaya yung mga alagad ng Panginoon, nung babaan sila ng mga dilang kawangis ng apoy, dumaloy sa kanila yung kakaibang tapang, kakaibang sigla pagdating po sa pananampalataya sa Diyos. Kaya nga si Pedro, kung titingnan po natin, dati po siyang duwag, di ba? Nung sinabi ng isang babae, di ba kasama ka ika noon? Tinuro na kasama siya ni Jesus. Di ba? Ang laki ng pagtanggi ni Pedro. Ipinakikita na nung hindi pa sila binababaan ng Espiritu, nandun yung pagiging duwag nila. Yung walang paninindigan, yung hindi sila handang mamatay para kay Lord. Pero nung bumaba na ang Espiritu Santo, nung Day of Pentecost at dinapuan na sila nito, aba, sino na si Pedro? Diba? Dito sa kapistahan ito, si Pedro po, ang naging pangunahing tagapagsalita at buong tapang siyang nagsalita sa harap ng maraming mga tao na kanyang pinatutuhanan na si Jesucristo ay nabuhay na magmuli, na siya ay nagpapatotoo na ang lahat ng mga ipinahayag ng Panginoon ay totoo, na siya ay nagpapahayag na ito ang Mesiyas, ito ang tagapagligtas. Nandoon yung boldness niya na magsalita at mangaral, na walang kaba-kaba o yung nervyos na nakakaramdam ng takot. Kasi po, yung kalikasan po ng tao, lalo na kung maraming tao yung pagsasalitaan mo, di ba yung iba ninervyos, kinakabahan, nauutal, nabubulbul sila, di makapagsalita ng maayos, at hindi po sila makaharap ng maayos sa mga tao kung saan-saan nakatingin habang nagsasalita. Ganyan po yung mga tao na walang manifestation ng Holy Spirit. Hindi ho makaharap ng eye to eye at makapagsalita ng harapan na maayos sa mga tao. May minsan ho nagsasalita kung saan-saan nakatingin. Kasi wala pang papuspusan ng Espiritu Santo So hindi matapang, hindi sila determinado na magsalita ng salita ng ating Panginoon. So mahina pa yung kanilang tinatawag na convincing power pag sila ay nagsalita. Parang sa isip nila hindi sila paniwalaan ng tao. Pero si Pedro iba ho. Nung mapuspos ng Espiritu Santo at binabaan na nga po ng hangin, binabaan ng apoy, ayan. At hindi lang po yan, nagsalita sila ng iba't ibang wika. Ayan, nagkaroon sila ng tinatawag na speaking tongues.
na tinututulan ng iba, lalo na ng mga Baptist, ng mga Methodist, mga Evangelical, sabi nila ay hindi applicable na panghawakan pa ng mga tao yung manifestation ng Holy Spirit na may mga speak in tongues na yan. Sabi nung iba pa ay sa demonyo daw. Pero kung aaralin natin ang Biblia, ang pagsasalita ng ibang wika ay ito po ay kaloob ng Espiritu Santo sa isang tao kapag pinuspos niya, nilukuban niya, nilangkapan niya, binalot niya ng kapangyarihan. Ang tao po ay magsasalita hindi sa kanyang sarili, magsasalita siya ng mga wika ng mga anghel at siya ay pwedeng makipag-usap sa Diyos hindi sa kanyang natural na wika, kundi magsasalita siya at makikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng ibang wika, ng wika ng mga anghel at ang Diyos at siya ang nagkakaintindihan tungkol sa mga wikang ito. Kaya nga yung iba hindi nila ito accepted kasi nga sabi nila ay yan ay sa demonyo, kung ano-ano man sinasabi nila. Pero kung aaralin ninyo sa aklat ng mga gawa, na-experience ng mga alagad, nung babaan sila ng Espiritu Santo, ay talaga pong nagsalita sila ng iba't ibang wika. Ayan po, ang sabi po dito, sa verse 2 at 3, pagkatapos may nakita silang mga lagablab ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumako sa bawat isa sa kanila. Verse 4, napuspos silang lahat ng banal na espiritu, nagsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayanang makapagsalita ng ganoon. O ayan. So ito pala ay kaloob ng Espiritu Santo kapag ikaw ay nilukuban at napuspos ng Espiritu Santo. Isa sa manifestation niya na makikita sa isang tao na pinupuspos ng Espiritu Santo, nagkakaroon ng mga ibang wika na hindi maintindihan ng sino man sapagkat Diyos lang ang kanyang kausap o siya ay nakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng wika ng mga anghel o wikang makalangit. Kaya po minsan hindi maintindihan ng iba, ang akala ng iba nasisiraan ng ulo. At sabi nga po dito sa bahagi ng pinag-aaralan natin na bahagi ng kasulatan, tinawag pa sila doon nung pista ng mga Hudyo, tinawag pa sila ng mga tao na sila ay mga lasing. Yan. Alam mo naman yung tao pag lasing minsan ang daldal, yung mga hindi madaldal nagiging madaldal, kung ano-anong mga pinagsasabi. So, ganun yung inakala ng mga tao doon sa piyesta sapagkat ito mga alagad nagsalita ng iba't ibang wika. Pero ang pinakagrabe dito na gusto ko pong makita natin ay yung pagsasalita ni Pedro ng napakatapang at I believe na siya ay nagsalita sa salitang naiintindihan ng mga nakakarinig doon na siya po ay nagsalita ng napakatapang at nagpatutuo tungkol sa Panginoon. So ibig sabihin, pag ang tao pala napuspos ng Espiritu Santo, binabaan ng Espiritu Santo, yung pagiging tamimi niya, yung pagiging nervyoso niya, yung kawalan niya ng confidence sa kanyang sarili sa pagharap sa mga tao, nabibreak lahat yun, nawawala yun. Kasi iba ho ang Holy Spirit pag kumilo sa buhay ng tao. Alam po ninyo, nung wala pa po ako sa pagkakilala sa Diyos at hindi ko pa po naranasan ang Holy Spirit, sa school po ay para po ako maiihi sa salawal pag ako po tinawag ng teacher ko at ako po ay pinatayo at ako po ay pagsasalitain. Hindi ko po kayang tumingin ng diretso. So, alam mo ninyo, kasi po ako nakakilala sa Panginoon, 18 years old po ako, o mag-18 po nung time na yon. So, estudyante po ako, third year, second year high school po ako noon. At talaga pong late po kasi ako nakapag-aaral na. So, ang hirap-hirap po para sa akin noon ang magsalita sa harap ng mga tao. At alam mo ninyo, nung ako po ay napangaralan ng salita ng Diyos, nakilala ko ang Panginoon at tinanggap ko ang Panginoon bilang Panginoon at aking tagapagligtas, nagkaroon po ako ng kakaiba pong pakiramdam sa sarili ko. At mula po sa kasi po, ikalawa po ako sa lowest section Mahina po kasi ako sa klase, hindi ko po ikinahiya yun. So, alam mo ninyo, mula doon ako po ay nalipat sa ikatlong seksyon kasi hanggang 12 po ang seksyon po doon sa sa school na inaralan ko po o
pinasukan ko po doon po sa Jose Panganiban sa Camarines Norte. Umangat po ako sa pangatlong seksyon. Ang ibig sabihin, mayroong malaking pagbabago na nangyari sa pagkatao ko. Nagkaroon po ako ng lakas ng loob na magsalita at tila ba hindi na po ako yung tao na nangangatog, nininervyos, parang maihi sa salawal pag nagsasalita sa klase. So, nag-iba ho yung aking pagkatao. At hindi lang po yun, nang ako po'y tuloy-tuloy na patuloy nakikinig ng salita ng Diyos, at ako nga po ay binabaan na po ng Espiritu Santo, ay nagkaroon na po ako ng kakayanang mag-share ng salita ng Diyos. Noon po, hindi pa po ako talaga matatas magsalita. Hindi pa po ako marunong magsalita ng tuloy-tuloy sa mga tao. Ang ginagawa ko po noon, pag ako po ay nagsishare, yun pong mga babasahin na kaya po yung mga hindi pa po masyadong bihasa na mag-share at magsalita ng salita ng Panginoon, magkuha po kayo o bumili ng mga babasahin sa Christian bookstore na nandun po yung mga guidelines kung paano tayo mag-share ng salita ng Panginoon. Nakakatulong po yun. So, ang ginagawa ko po noon, binabasa ko po yun, pagkatapos ko pong basahin, halimbawa po, 4 na hakbang sa kaligtasan, 4 na daan para sa paglagong Kristiyano. Yan. 4 na katotohanan tungkol sa langit, 4 na katotohanan tungkol sa impyerno. So yung mga ganun ba? Yung mga babasahin na mayroong mga paksa na doon tinatalakay, number 1, number 2, kaya ABC, ganun po yung mga babasahin na kailangan natin para po tayo ay matutong mag-share. So, sa ganyan po ako nagpasimula. Pero dahil ako po ay naging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon, kahit wala po akong formal na pag-aaral sa Bible School, ay nagagawa ko po na makapangaral ng kung ano yung tama na mga aral at tuntunin na dapat ituro sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. At nagagawa ko pong magpaliwanag ng bawat mga kwento, pangyayari, from Genesis to Revelation, dahil ako'y naniniwala, yun ay kaloob ng Espiritu Santo sa akin, hindi yun sa akin. Na parang katulad din po, sa kalagayan nila San Pedro, hindi man sila nag-aral, mga pangkaraniwang mangingisda sila, pero nung binabaan sila ng Espiritu Santo, ay yung kanilang mga pamamahayag at pangangaral ay hindi. Kasi nga po, sabi ko nga, si Peter na dating sinungaling at nagtakwil sa ating Panginoon, walang paninindigan, napaka-anointed niya mag-preach. Bakit po? Isang preaching lang niya dun sa fiesta na yun. 3,000 tao nagbalik loob sa Panginoon. At sila po ay naligtas. At nagkaroon ng tinatawag na divine conviction sa kanilang mga puso. Na konsensya po sila sa kanilang pakikiisa. Kasi di ba yung mga tao nagsigawan yun nung ipapako na si Jesus? Ipako yan sa krus, ipako yan sa krus. So, hindi sila masyadong nagsuri. Isa lang sila doon sa mga sumisigaw na parusahan si Jesus at ipako sa krus. Hindi nila alam talaga ang mga tunay na pangyayari. So, nung si Pedro po ay nagsalita na tungkol sa Panginoon, nabagabag sila at mayroong pong kapangyarihan na dumaloy doon sa kanyang pangangaral. Kasi marami naman po ngayon ang nangangaral, di ba? Diba? Sa television, ang dami nga po mga live streaming na mapapanood tayo, nangangaral sa pamagitan ng live streaming, sa mga television program, sa iba-ibang mga sekta, denomination at reliyon. Ang dami pong mga talagang ang gagaling magpaliwanag sa kasulatan. Kasama na po dyan sila Kibuloy, kasama na po dyan sila Eli Soriano, ang mga Dibatista, ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo, kasama na rin po dyan ang mga pari, kasama na rin po dyan ang mga pastor, at iba't iba pang mga nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Pero po, ang gusto ko pong ipakita sa inyo, yung tao na puspos ng Espiritu Santo habang nangangaral, dahil ito po ay mayroong kapangyarihan na bumabasag at dumudurog sa matigas na puso ng tao. Na yung tao ay nababagabag, nakukonsensya pag nakikinig sa pangangaral. Iyon po yung tinatawag na mga tao na kinasihan, nilangkapan, pinuspos, pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Iyon po ang kailangan natin.
Kasi kung ang tao ay nagsasalita na walang langkap, walang pagkasi, walang kapuspusan ng banal na espiritu, ay para lang siya diyang batingaw na umaalingaw-ngaw na wala namang impact sa mga nakikinig. At ako po'y naniniwala kapag ang tao po kinasiya ng Espiritu Santo, puspos ng Espiritu Santo, pag nagsalita po at nangaral yan, mayroon po talagang power yan na tumatago sa kaibuturan ng ating mga puso. At kung tayo po ay nanghihina, mapapalakas po tayo niyan. At kung tayo po ay mayroong mga nagagawang kasalanan, mayroong konbiksyon na dadaloy sa atin. Dahil hindi naman siya talaga yung nagsasalita. Ang Espiritu Santo ang nangungusap sa kanyang mga labi upang ipaabot ang mensahe at aral na galing sa Diyos. At pag ang aral, mensahe ay talagang galing sa Diyos, hindi sa tinatawag nating mga secular na pinag-aralan o tinatawag nating human knowledge o karunungan ng tao o karunungan ng sanlibutan ito. Pagka po ang salita talaga ay galing sa Espiritu Santo, nagsasalita sa isa tao yung Espiritu Santo, intindi po talaga ng impact niyan sa puso ng tao. Maliban na lang po talaga na yung tao ay mayroong impacto sa buhay niya, na yung impacto na yun tumutukoy sa evil spirit, na matindi ang pagkagapos niya doon, na talaga pong gapos na gapos siya ng tanikala ng demonyo, talaga pong grabe na ang tigas ng puso niya. Kaya nga po, pag ang tao hindi na tinatabla ng salita ng Diyos at wala na siyang masarap na panlasa sa salita ng Diyos, ang ibig sabihin niyan, kumbaga po nakukulapulan, siya po ay talaga nakukulapulan na kung ang mga taong puspos ng Espiritu Santo ay nagiging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon, nagiging makapangyarihan ang mga salita. Yung mga tao namang puspos ng espiritu ng demonyo, yan naman po yung mga gumagawa ng masama, nagsasalita ng masama, at ang hirap na pong tablan yan ng salita ng Diyos. Pero wala naman pong imposible, gaano man kasama ang tao. Sabi nga, habang buhay ang tao may pag-asa. At nang ang Panginoon ay mangaral nga tungkol po sa parabola o talinghaga sa mga hasik, nung pinayaon yung mag-ahasik, 4 na uri ng lupa yung pinaghasikan na tumutukoy sa 4 ng uri ng tao na napapangaralan, di ba? Yung una po ay tabi ng daan, pangalawa po ay manipis ang lupa, mabato, pangatlo po madamo, at yung pang-apat ay magandang klase ng lupa na tumubo at lumago yung bini. Bakit naman maghahasik doon sa mabato? Bakit maghahasik sa tabi ng daan? Bakit maghahasik doon sa madamo? Sapagkat ang inilalarawan po, yung 3 klase na yun ng lupa, yun yung mga tao na matigas ang puso, yung mga tao na alam po ninyo yung lupa na laging dinadaanan, matigas din po yan. Ang hirap kong patubuan ang tanim. At sabi diyan, laging may nandidistog. O yung mga tao po na kinasihan na po ng demonyo, may disturbance spirit po yan. Hindi ho pumapasok ang salita ng Diyos dahil po tinatakpan na ang kanilang pangunawa, binulag na ang kanilang paningin espiritual para hindi makita ang mga katotohanan tungkol sa Diyos. So, pero sabi ng Panginoon, hasikan ninyo, pangaralan ninyo yan. So, ang ibig sabihin, pagdating po sa pangangaral ng mga mangangaral, kahit anong klase pang tao, basta't kinakailangan dalhin natin sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan. At ako po'y naniniwala, kapag nga ang isang tao, katulad ng mga apostoles, katulad ni Apostol Pedro, nung magsalita, nung pesta ng mga Hudyo, o Day of Pentecost, nung araw na yun na bumaba ang Espiritu Santo at pinuspos siya ng Espiritu Santo, nang siya po ay magsalita, mayroon talagang daloy ng kapangyarihan na anupat yung mga taong nakarinig ay nakaramdam po ng tinatawag na bagabag. Giniyagis ang kanilang mga puso at sila po ay nakonsensya sapagkat sila ay kaisa sa sumigaw na ipako si Kristo sa krus, na sinasabi nila Pedro na ito ang Mesayas, ito ang tagapagligtas, ipinako ito na walang kasalanan, pero siya po ay binuhay na magmuli ng Panginoon. At sa tibay ng kanyang pagtayo sa katotohanan at paninindigan, ang sabi po sa verse 43 ng aklat po ng mga gawa, maraming, ang sabi po dito, okay, dito po sa
Yan, 36 po. Makikita po natin sa 36. Kaya dapat talagang malaman ng lahat ng mga Israelita na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, ang siyang pinili ng Diyos na maging Panginoon at Kristo. Nang marinig iyon ng mga tao, nabagabag ang kanilang kalooban. Kaya nagtanong, yan na po. Kaya sabi ko sa inyo, nabagabag, giniyagis, yan, giniyagis. O nagkaroon ng konbeksyon ang kanilang kalooban. Nagtanong sila kay Pedro sa kanyang mga kasamang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyo sa mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritu, ito ay ipinangako para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng taong nasa malayo, sa lahat na tatawagin ng Panginoon nating Diyos na magsilapit sa Kanya. Marami pang ipinahayag si Pedro para patunayan sa kanila ang kanyang sinabi at hiniling niya sa kanila na iligtas ninyo ang inyong sarili sa masamang henerasyong ito. Marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Ng araw na iyon, mga 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Wow! Glory to God! O yan ang sinasabi ko sa inyo, na kapag ang tao puspos ng Espiritu Santo, kinakasihan ng Espiritu Santo, yung mga makasalanan ay natututong magsisi at magpakumbaba at magbalik loob sa Diyos. Kasi may power yung salita eh. So marami pong tao nagsasalita ay wala akong power. Yung mga taong nakikinig na mga makasalanan, mga tao na namumuhay na makasanlibutan, nakarinig sila pero walang konbiksyon na mababagabag yung loob nila na mag-uudyok sa kanila na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kapag po tayo po ay mayroon pong mga gawain, attend sa mga gawain, makikinig sa mga seminar, mga pangangaral ng mga mangangaral, dapat magpipray tayo. Ipagpipray po natin ang mga lecturer, ang mga preacher, ang mga pastor, lalo na po kung araw ng linggo na tayo ay a-attend po sa church. Manalangin tayo na ang Espiritu Santo ay tunay na dumaloy at ang lahat ng mga makakarinig sa pangangaral ng mga tagapangaral ng mga pastor ay kasihan, puspusin ng kapuspusan ng Espiritu Santo para ang kanyang salita may power, may impact talaga na tatagos po sa puso ng tao yung sinasabi. Yan. Kaya nga po, mahalaga na ang tao po ay makaranas ng kapuspusan ng Espiritu Santo dahil hindi yun mangyayari na maging makapangyarihan ang kanyang mga salita unless na ang Holy Spirit ay sumasa kanya. Kaya katulad ng inilalarawan ko sa inyo, sila Pedro, nung hindi pa binabaan ng Espiritu Santo, wala silang tapang at lakas ng loob na magsalita sa mga tao dahil mga hindi nga sila nag-aral. Pero nung babaan na sila ng Espiritu Santo, nasabi ko nga ay mayroon silang narinig na hangin, may mga dumapo sa kanilang dilang kawangis ng apoy, napuspos sila ng Espiritu Santo, nagsalita sila ng iba't ibang wika. Aba, ano pong nangyari? Sa kalagitnaan ng pesta, ang dating duwag ay naging matapang at nagsalita. At hindi yung salita na sa kanyang sariling kakayanan, kundi yung salita niya ay salita na galing talaga sa Diyos. May kapangyarihan at daloy ng Espiritu Santo na dahil sa tindi ng kanyang pangangaral, nabagabag yung mga nakikinig. At ang sabi, nung araw na yun, ay 3,000 ang nagsisi, nagbalik loob sa Panginoon at nagtanong ano ang dapat naming gawin. At sabi ni Pedro, kung kayo ay totoo nang nagsisisi, dapat kayo ay magpabautismo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng banal na kasulatan na ating binasa, ang mga taong nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon ay idinagdag sa kanila ang 3,000. Grabe po. Kaya po,
Sila ay binautismuhan. O, idadagdag ko na rin po yan, ay kasama na po sa pinag-aaralan natin. Hindi ho pwedeng bautismuhan yung taong hindi pa nagsisisi. Dahil ang sabi po ni Juan, sa aklat po ng Mateo 3:11, binabautismuhan ko kayo tanda ng inyong pagsisisi. O ang ibig sabihin, ang bautismo iginagawad sa isang taong may sapat na gulang na kumilala at nakakilala sa kanyang sarili na bilang isang makasalanan, na siya ay nagsurrender at nagbalik loob na sa Diyos, na pinagsisihan na niya ang kanyang kasalanan, kaya sila ay dapat magpabautismo. Tingnan po ninyo, hindi ako lumalabas sa bahagi ng kasulatang binabasa natin. Ang sabi doon, nang sila'y magsipagsisi at magbalik loob sa Panginoon, kasunod nun sila ay nagpabautismo. Kaya yung mga church na sinasabi, ay hindi na kailangan yung bautismo. Ay bakit si Jesus nagpabautismo kung hindi kailangan? Ay bakit yung mga alagad nagpabautismo at nagbabautismo? At bakit dito po sa bahagi ito ng kasulatan na binasa natin sa aklat na ito ng mga gawa, sa chapter 2, 36 hanggang 38, at sa mga sunod pa mga talata, ang nagpabautismo yung mga nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon. Tapos sasabihin mo, ay hindi na kailangan ang bautismo, nagsisi naman ako. Mali po. Kung susunod tayo ng 100% sa sinasabi ng Biblia, totoo kang nagsisi, nagbalik loob ka sa Panginoon, nanampalataya ka sa Panginoon, dapat kang magpabautismo. Ay nabautismo na ika ako nung sanggol pa ako, nung bata pa ako, pinabinyagan na ika ako ng nanay ko. Bakit? Sa Biblia ba? May nabasa ka ba na sanggol na binautismuhan? Sige nga. Kung Biblia ang pag-uusapan at Biblia ang susundin natin, from Genesis hanggang Revelation, may nabasa ba kayo na sanggol na binautismuhan? Di ba si Jesus mismo na nagpakita na dapat gayahing halimbawa ang kanyang sarili pagdating sa pagpapabautismo? 30 years old na siya nagpabaptize. Di ba? Oh, glory to God. Hallelujah. 30 years old na siya nagpabaptize. Ay sino itong mga tao na ito na pinangaralan ni Pedro na nabagabag at nagsisi, nakilala ang kanilang sarili na nakagawa ng malaking pagkakamali, kasalanan sa pagpapapako sa Panginoon Jesucristo? Hindi. Dahil hindi pwedeng bautismuhan ang tao na wala pang pagkakilala sa mabuti at masama, na hindi pa alam na ang kanyang sarili ay isang makasalanan, na hindi pa alam ang tungkol sa pagsisisi. Hindi ang pwedeng i-baptize, sapagkat basahin niyo ang Biblia from Genesis to Revelation, wala kayong mababasa na bata o sanggol na bininyagan o binautismuhan. Maging si Jesus, nung bata pa siya, inihandog siya o tawag na child dedication. Nung bata pa siya, inihandog siya sa Panginoon. Ano yung paghandog? Yun po yung itinatalaga sa harapan ng Diyos at ipinapanalangin ng isang pastor o iyan ay ministro, ano man ang kanyang tungkulin sa simbahan, leader ng simbahan, idinidedicate po yan, inihandog, na ipinapanalangin na mula sa pagkabata hanggang sa kanyang paglaki, ang Diyos ang pumatnubay, gumabay sa kanya upang siya ay maging mabuting Kristiyano, maging mabuting anak, at maging mabuting mamamayan. So ganun po ang ginagawa po sa tinatawag na dedication. Pero pagdating po sa bautismo, hindi ho talaga pwedeng igawad yan sa bata. Kaya kung ikaw ay nabautismo nung bata ka pa, hindi yun ang tamang bautismo. At kung gusto mong sumunod talaga sa tunay na alituntunin at biblikal na katuruan na turo ng mga apostoles, dapat kang magpabautismo. So, ganun po kasi ang nangyari dun sa mga tao na napangaralan ni Apostol Pedro nung panahon siya ay puspos ng Espiritu Santo. Dahil kung hindi po yun dapat gawin, hindi na yun sasabihin ni Pedro at hindi na sasabihin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Pedro. Kaya niya sinabing yung magsisi kayo, magbalik loob sa Diyos, magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Dahil requirements po yun sa isang taong nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, at requirements po yun para sa ganap na kaligtasan ng lahat ng nanampalataya. Amen. So ang bautismo hindi nagliligtas. Ang nagliligtas ay yung pagsisisi, yung pananampalataya. Kaya lang patutunayan mo na ikaw nanampalataya, ikaw ay nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-submit ng bautismo. So, pumasok po kasi tayo dito sa mahalagang pag-aaral na ito dito sa Aklat ng Mga Gawa. Hallelujah. Hallelujah. At hindi pa po tayo lalabas dito sa chapter 2.
Sa susunod po, tatalakayin pa natin yung bahagi ng preaching ni San Pedro na kung saan ay binabanggit niya yung tungkol sa mga huling araw na ipinapahayag niya kung paano kikilos gagawa ang banal na Espiritu. Bukas po muli, sa ganito ding oras, kung gusto po ninyong patuloy na sumubaybay, ay maaga po kayong gumising at magpapatuloy po tayo sa pag-aaral na ito. Dahil po ang maximized time po natin sa pag-aaral ay 45 minutes at minsan po ay umaabot tayo ng 1 oras. Pero gayon pa man, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nagpapatuloy ang ating programang ito. At kung kayo po ay mayroon pong mga katanungan, pwede po kayong mag-chat sa aking messenger at handa naman po akong sumagot sa abot ng kakayanang ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Sa ngayon po, pansamantala po tayo magtatapos at gusto ko lang pong ipaunawa sa inyo ang patungkol sa pagbaba ng Espiritu Santo at ang kahalagahan ng Espiritu Santo sa buhay natin, dahil yan nga po ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, nagbibigay po sa atin ng katapangang mangaral para tayo po ay maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. At ang Espiritu Santo rin ang gumagawa ng bagabag, conviction. Yung mga tao nung magsalita si Pedro puspos ng Espiritu Santo, binagabag sila, nakonsensya sila. Gumagawa din ng conviction yan sa buhay natin. Kaya nasain natin na tayo po ay daluyan at mapuspos ng banal na Espiritu. Efeso 5:18, huwag kayong magsipaglasing ng alak, kundi sikapin ninyong kayo mapuspos ng Espiritu Santo. Kailangan po natin yan. Kaya kaibigan, kapatid ko minamahal, sa iyo na nakikinig ngayong umaga, kung mayroon kang katanungan, lalo at nabanggit ko ang tungkol sa bautismo, mangyari lamang po na kayo ay mag-message sa aking messenger at kayo po ay aking sasagutin at mas ipapaliwanag ko pa po ng mas maliwanag pa. At tuloy-tuloy naman po itong ating pag-aaral sa araw po uli ng bukas sa ganito pong oras. At muli tayo po ay manalangin sa bawat isa. Mahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa umaga po ito kami po ay nagpapasalamat ng iyong salita dito po sa chapter 2 ng Aklat ng Mga Gawa ay amin pong nabasa at amin pong napag-aralan. At sa araw po ng bukas kami po ay magpapatuloy sa pag-aaral. Ang dalangin ko, Panginoon, patuloy mong bigyan ng kauhawan, patuloy mong bigyan ng kagutuman ang lahat ng aking mga tagapakinig para po ako'y patuloy nilang samahan at pakinggan sa pag-aaral at pangangaral ko ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong kasihan ng iyong banal na Espiritu ang bawat tagapakinig ko. Saan mang lugar sila naroon, Panginoon, abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Sapagkat ako'y naniniwala, ikaw na banal na Espiritu, saan mang dako lugar ang bawat tao na lumalapit na nalangin at nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Alam ko, kaya mo silang abutin, kaya mo silang katagpuin. Kung ang aking mga tagapakinig, Panginoon, ay may mga problemang dinadala, sila po ay mayroong mga depresyon, may mararanasan silang kalungkutan, may naranasan silang kabiguan, pagkalito, nawala ng pag-asa, abutin mo sila, Panginoon, at dumaloy ang iyong kapangyarihan upang patatagin sila, upang i-restore, aliwin sila ng iyong banal na Espiritu, i-comfort sila, Panginoon, at maramdaman nila, Panginoon, na nariyan ka at totoo ka sa iyong pangakong hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pinababayaan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung mayroong mga tagapakinig ako ngayon na may sakit, relatives nila na may sakit, iunat din po ninyo ang iyong mapagpalang kamay, hipuin ang mga taong ito, at anuman ang sakit karamdaman nila, sakit man sa puso, sakit man sa ulo, trangkaso, sakit man sa baga, sakit sa bituka, sakit sa atay, sakit sa dugo, sakit sa balat, sakit sa buto, maging yan ay rheuma, arthritis, yan man ay sakit sa cancer o cancer man po yan, o coronavirus, lahat ng sakit, mula ulo hanggang talampakan, banal na Espiritu na makapangyarihan sa lahat, na nalangin ako sa pangalan ni Jesus, na ikaw ay dumaloy, abutin, katagpuin ang bawat may sakit, at paghimalaan mo sila na magkaroon sila ng kagalingan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nagde-declare ako ng miracle healing sa bawat mga nakikinig na mayroong sakit. I declare ng miracle healing and deliverance sa sakit at karamdaman na yan, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus. Receive your healing in Jesus' name. In Jesus' name. At ano pa mang mga problema na nais ng mga tagapakinig ko, Panginoon, na magkaroon ng solusyon,
Problema man ito, Panginoon, sa pananalapi, problema sa trabaho, problema sa asawa, sa anak, sa pamilya, sa pang-araw-araw na buhay nila, ano man mga problema ang kanilang dinadala. Naniniwala kami, ikaw ang Diyos ng solusyon. Kumilos nawa ang iyong banal na Espiritu, abutin at katagpuin ang bawat isa sa kanila at masolusyonan ang kanilang mga problema sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At kami nanampalataya, Panginoon, sa iyong sinabi at pangako na kung ang iyong bayan ay magpapakumbaba, mananalangin, magsisisi, hahanapin ka, Lord, ang sabi mo, Panginoon, ibabalik mo sa kanila ang matiwasay at magandang buhay. Salamat o Lord sa iyong mga pangako at salita. Salamat sa iyong banal na Espiritu na patnubay namin. Salamat, Panginoon, na ikaw ay laging nariyan upang kami ay samahan. Sa iyo lang po, Panginoon, ang karangal at kapurihan at kaluwalhatian sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus, kaisa ng banal na Espiritu na naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming pagsamo at dalangin. Amen and amen and amen. Salamat po, mahal na tagapakinig sa umagang ito. At muli, pansamantala po akong namamaalam sa lahat ng aking mga taga-subaybay, sa lahat ng mga tagapakinig at makikinig sa live streaming na ito. Mapagpahalang araw po sa inyong lahat. Bye-bye.